Good afternoon, class. I'm your teacher, Ruela. So, today we studied about the Word of God. But before that, let's begin first in prayer. So, let us bow down our head and let us pray. Lord God and loving Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this afternoon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na kung saan, Lord, ay makapag-aral kami ng inyong salita. Lord, be with us, O God, and give us wisdom, Panginoon, Lord God, as we study your word, Panginoon. We thank you, Lord, for your love and care to us. We thank you for your guidance and protection in our life. We thank you, Lord, for everything, and we bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Okay, so before we proceed to our discussion, I want you to think mga bagay na nangyayari sa ating paligid sa ngayon. Ano yung mga nangyayari usually sa inyong mga kabataan? Ano yung usually nyo ang ginagawa sa buhay nyo? Module? Maliban doon. Alam ko marami kayong ginagawa. Tulad kanina sa ginagawa ni Lisa. Paglalaro ng cellphone, ng ML. So, sa panahon ngayon, most of the people ay busy sa paggamit ng mga gadgets. Tama po ba? Busy sa Facebook, sa Twitter, sa mga Instagram. Sino yung may Instagram sa inyo na? Wow, really good. Thank you pa ako And then, sino mahilig mag-TikTok? Oh, wow. Sino mahilig ML? Mahilig sa online games. So, ilang oras yung ginugugol nyo dyan? Ilang oras yung nilaan nyo sa mga paglalaro o sa pag-view sa mga Facebook? 2 oras? Pag masarap pa. Buong araw na. So, ibig sabihin, wala na kayong time magbasa ng Bible. So, ang ating topic ngayon is talks about the usefulness of the scripture. Sinidikit ko dito ha. Okay, tandaan niyo yung topic natin. The usefulness of the scripture. Ano yung ibig sabihin ng usefulness? Wala nang gamit. Ha? Wala nang gamit. Walang gamit? Usefulness. Ha? Pakinabang or pagiging pakinabang. Yung scripture. Pag sinabing scripture, ano yung nasa utak niyo pag naririnig yung salitang scripture? It talks about what? Yung hawak niyo. Ano yan? It talks about the Bible or it talks about the Word of God. No? So, mababasa din natin yan sa 2 Timothy 3:16. Saan natin yan mababasa? 2 Timothy 3:16. So, open nyo dahil yung Bible nyo. Okay. So, sabay-sabay natin basahin. Dito muna. Basahin natin to. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, basahin nyo rin dyan sa Bible nyo na hawak. So, dito, matutunan natin kung ano ba yung uses ng scripture, no? The Bible is the Word of God. Diba po? Lagi natin naririnig yan, especially every Sunday, pag tayo nasa simbahan. And it is the book that is totally reliable and useful, no? Sa bawat buhay nating mga tao, no? Around the globe or around the world, no? So, nakakatulong ito sa bawat sitwasyon ng buhay natin, yung salita ng Panginoon. In 2 Timothy chapter 3, Paul has been describing to Timothy the difficult times of the last days. Kung mababasa niyo dyan sa chapter 3 ng 2 Timothy, basahin niyo dyan, sundan niyo dyan ang mga mata niyo. Diyan ay nagde-describe ng mga difficult times on the
last days, no? Ano yung mga klaseng tao or uri ng mga tao nandyan? Ha? Maibigin sa sarili. Ano pa? Maibigin sa salapi. Ano pa? Marami pa. Mapagmataas. Yan yung mga tao na namumuhay in the last days. At ito na yung last days na. Ito na yung panahon. Panahon ng pandemic, panahon ng, di ba, ang dami ng mga tragedy na nangyayari sa bansa natin, sa buhay natin. So, anong ibig sabihin nun? Natatanong nyo ba yung sarili nyo? Kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun? Maybe darating na si Jesus Christ or ito na yung huling araw, no? So why we need the Bible? Why we need the Bible? Bakit ba kailangan natin ang Biblia? Sino makapagsagot? Why we need the Bible? Dahil ito yung nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Okay, ito yung nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Ano pa? Guidance para mapaghandaan yung mga nasusulat sa Bible na mga nangyayari sa mga. Okay, so guidance kung ano yung mangyayari, no? At yung kaalaman, no? O, na mapaghandaan natin, no? Sa huling araw. Why we need the Bible? Because we need scripture because it is totally reliable. Reliable. Pag sinabi natin reliable, anong ibig sabihin nun? Ha? Maasahan. Able to be trusted. Ano pa? To provide what we need. Yun yung Bible. No? Kaya ko kayo mga Bible dyan. Totally reliable. Sabi niya nga dyan sa scripture natin, all scripture is given by inspiration of God. Kung sinabi natin inspiration, or all scripture, pag sinabing scripture, it means God breath. God breath. This means that God is the originator of the scripture. Siya yung author ng book na to, or yung scripture na to ng Word of God. No? First, tandaan niyo yan. Why we need the Bible? First, we need scripture because it is totally reliable. Okay, so why we need scriptures? Because it is totally reliable. So tandaan natin yan. Next one, why we need the Bible? Because it is useful. This is useful. Paano natin siya magagamit? In what way? Ang scripture. In what way na naging useful yung scripture sa buhay natin? Marami, di ba? We need the scripture because it is useful for of life. No? So the scripture is useful for. First, scripture is useful for teaching. Scripture is useful for, wait, ito. Is useful for teaching God's truth. Scripture is useful for teaching God's truth. Ano yung mga katotohanan na nagtuturo sa atin? Magbigay ng halimbawa. Ano yung example dyan? Scripture, the scripture is useful for teaching God's truth. Ano yung mga katotohanan na pinapaniwalaan natin? Nabuhay si Jesus. Very good. Scripture is useful for teaching God's word, God's truth. God's word is the supreme and final source and standard of truth. Na mababasa din natin yan sa Psalms 119 verse 160. So it conveys to us God's wisdom concerning the great questions of human existence. Maraming mga katanungan sa isipan ng mga tao. Diba? Anong mga
naman yun. Na ang sagot nun ay yung salita lang ng Diyos. Nararanasan niyo ba yan? Na mayroong pumapasok sa isipan niyo na mga tanong? Totoo ba yung Bible? Totoo ba si Jesus Christ? Totoo ba na mayroong Panginoon? Ba? Yung sagot is the Scripture, the Bible, or the Word of God. No? Papatanong tayo kung may Diyos ba talaga, no? Paano natin siya kilalanin, no? Maraming mga questions. Totoo ba yung bakit mayroong kamatayan si Jesus Christ? Bakit siya nag-suffer in the cross? Nasasagot niyo na ba yan within yourself? Kung bakit siya namatay sa cross? Saan natin yan nababasa kung bakit siya namatay sa cross? Ha? Sa Bible. John 3:16. Ano pa? Marami pa. Sa Ephesians, sa Matthew, the Gospel, it talks about the death of Christ. Diba? The birth and the death of Christ. Makikita natin yun sa 4th Gospel. Diyan natin mababasa. And then, nagtatanong din kung ano yung magiging future natin. Diba? Saan natin yan makikita? Sa Bible din. Jeremiah. Diba? Saan pa? Revelation. Oh, marami pa tayong matutunan sa Bible. Okay? How do I know right from wrong? Saan natin niya mababasa? Sa Scripture, sa Bible. No? So, marami pa. For sa mga parents, may guidance dyan kung paano palakihin yung mga bata. Tinuturuan din. No? So, marami tayong matutunan. At ito ay nagtuturo ng katotohanan. No? So, napakaganda yung salita ng Lord. Kasi, tinuturuan niya tayo isa-isa. Hindi niya tayo pinabayaan lang na lahat ng mga bagay na natutunan natin ay mawala lang, mabubura lang. Kaya yung as Christian, mga kabataan, alalahanin natin na ang salita ng Diyos or ang kanyang scripture is kapaki-pakinabang. Yun yung lagi nating i-remind sa sarili natin. Next is, scripture is useful for confronting our sins. No? Mababasa natin dyan. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Pag sinabing reproof means to convince or to expose. So, in Greek, the verb means not merely to reply to, but to refute an opponent. Or this means that the Bible has the power to expose sin in our lives and to convince us that we are in the wrong. No? So, nagre-rebuke sa akin or nagko-confront sa ating mga kasalanan yung salita ng Panginoon. Diba? Pag nakagawa ba kayo ng mali, nare-remind ba kayo through the Holy Spirit na yung bagay na ginagawa ko is mali? Nafe-feel niyo ba yung presence ni Lord na pag nakapikit yung mata mo at then nakagawa ka ng mali, di ba ma-realize mo na may mali kang nagawa? Diba? So, tinuturuan tayo ng salita ng Lord na ito ay nakakapagtama sa atin. Diba? Scripture is useful for confronting our sins. No? So, yan yung sunod. And next is scripture is useful for correction. Sino ba yung kinokorek dyan ng mga parents? Pag may mga mali sila, kinokorek sila ng parents. O di nagpapakorek din kayo. Ha? Dito ko na ilagay ha. Nakikinig ba kayo pag tinuturuan kayo ng mga parents niya? Ha? Scripture is useful for correction. Ano ba yung sa Tagalog dyan? Basahin niyo. Basahin niyo to yung 2 Timothy 3:16. Basahin niyo dyan. Ang Correction. lahat ng kasulatan ay ginasigilan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan
mababago. Diba? The word doesn't just point out where we're wrong and leaves us there. It also tells us how to get right with God. Nagtuturo sa atin ng mabubuting gawain. It helps restore us to proper path of God's ways. So, ano ba yung daan? No? Kung saan yung direct or right ways, yung totoo or yung tuwid na kilos na ways, right ways, di ba? Alam mo na yung mali, doon ka pa. Which is wrong, di ba? So kailangan natin magiging wise tayo sa kinikilos natin na ito ba'y nakakapagbigay uri sa Panginoon o hindi, no? So then, sabi niya diyan sa Proverbs 22 verses, train up a child in the way he should go. Yun yung ginagawa ng mga parents. And then he is old, he will not depart from it. No? Okay, so kailangan natin magpa-wasto. And then, kung tayo ay tinuturuan or tayo ay kinokorek, magiging ano tayo? Dapat magiging teachable tayo. Hindi tayo kukontra. Kasi alam, especially sa mga magulang natin, alam nila kung ano yung tama para sa iyo. Diba? So, maniwala tayo na ang scripture is useful for correction. Okay. So, next is, the scripture is useful for training in righteousness. Is useful for training in righteousness. No? The Bible tells us how to stay there and make further progress. So, training means literally or child training. So, paano ba natin tinuturuan yung mga bata? Paano? For example, may mga kapatid kayo, di ba? Mahirap ba magsaway sa mga kapatid niyo? Mahirap ba sila turuan? Okay. So, the same din tayo. The same tayo, mahirap tayo turuan ng salita ng Panginoon. Minsan matigas din ang ulo natin. But we remember that scripture is useful for training in righteousness. No? This implies a process where God teaches us how to deal with all life. Just like our parents, kung paano tayo tinuturuan ng ating mga magulang. Did you appreciate sa parents niyo na tinuturuan kayo? Na-appreciate niyo ba sila? Ha? Kasi pag hindi natin sila na-appreciate, hindi magiging maganda yung buhay mo pagdating ng araw. Sabi nga ng Ephesians 6:1, sino nakapag-memorize niyan? Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maging obedient tayo ng mga klasang kabataan. Okay. Kasi sila yung mga nagtuturo sa atin kung paano tayo yung makipag-socialize na magiging isang mabuting tao no, hindi yung nangangaway. Diba? May morals tayo, mayroon tayong mga good morals, relational skills, and useful habits. Nga kung saan nakabase doon sa salita ng Panginoon. Diba? Malaking bagay yung natuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya sabi, the usefulness of the scripture. Tandaan natin yan. Ano yung una? The scripture is useful for teaching God's truth, confronting our sins, useful for correction, and useful for training in righteousness. No? So, next, ano yung magiging resulta? Ano yung magiging resulta ng scriptures? Okay. Ito, tapan ko na lang. The result of scriptures usefulness. Tayo nagbabasa ng Bible, nag-attend na tayo ng mga fellowship, ang dami na nating pinag-aralan, or which is sinunod na natin ito. Diba? So, ano magiging resulta? The result of scriptures usefulness
will result maturity. Will result maturity. Bakit maturity? Ha? Dahil ano tayo? I-equip tayo ng Lord. Tuturuan niya tayo na magiging mature, magiging matatag when it comes in our faith. Diba? Do you have faith in God? Yes. Ha? Faith na kung saan doon ka mag-grow, doon ka lalago. Pag lumago ka na doon, sa pananampalataya or sa faith na nilagay ng Lord sa heart mo, mag-grow yun na mag-grow and it will cause maturity. Yun yung magiging result. Especially kung nagpagamit ka kay Lord. No? The man or woman of God may be adequate. Or the word means whole or complete. Magiging buo ka na. No? Kumbaga, hindi ka na pare sa isang baby na iiyak lang pag hindi nakadede. Ibig sabihin, ano ka na? Matured. Na-develop na yung yung body mo, yung mind mo. Kumbaga, nandun na yung faith mo na matured ka na hindi ka na sa isang tulad ng bata na laging umiiyak. No? Ano man ang mga circumstances or ano man ang mga problems na pinagdadaanan mo, hindi ka iiyak. Hindi ka kumbaga mawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, magiging strong na yung faith mo. Magiging strong na yung heart mo. Sa anumang mga pagsubok na darating sa buhay mo. And that is the result of the scripture. Ha? Next is using the scripture will result in service. Kapag sinabing service, will result service or being equipped or means to be furnished or supplied. No? So, it helps us to be prepared in the field. Ibig sabihin, sa service ito yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano yung mga ginagawa natin sa church? It's our service to the Lord. It's part of our service. Yung pagkakanta nyo, para yun sa Panginoon. Yung pagtutugtog nyo, para yun sa Panginoon. It's part of your service. And that is the result of the scripture na nandyan sa puso mo. Scripture, salita ng Panginoon, nasa puso mo. Nasa puso mo ba? Amen. Very good. So, amen. Kung nasa puso mo yung salita ng Panginoon. So, huwag natin kalimutan na may kapaki-pakinabang pala ang salita ng Panginoon. Diba? So, hindi na sayang yung pagpupunta natin sa church, hindi na sayang yung mga ginagawa natin para kay Lord. Dahil ito ay may pakinabang. Diba? So, marami sa atin na nagtatanong, maraming mga questions na pumapasok sa isipan natin na bakit kailangan natin to, kailangan natin yun, yung mga bagay na yun, which is hindi naman importante. The important is yung salita ng Panginoon. Na doon magre-rely yung sarili natin, yung life natin, doon iikot. At maalam natin dito sa scripture na to, dito natin malalaman yung purpose ng buhay natin. Especially sa book of Ecclesiastes. Ba? Yun yung magtuturo sa atin kung ano yung kahalagahan ng buhay. Ephesians, the book of Ephesians, it talks about our life. Bagong buhay. Saan yung magiging bagong buhay natin? Kay Kristo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay nung tinanggap natin si Kristo. Tinanggap natin siya na Diyos at tagapagligtas natin. Doon na bago yung buhay natin. At doon din, nung time na yon ay nakilala natin si Kristo at yung spirit niya ay nag-work out sa buong buhay natin. At ang bawat salita niya ay naiwan dyan. No? Naiwan dyan sa
puso natin. Na hanggang ngayon ay patuloy natin itong ini-exercise. Which mean ini-exercise, yung patuloy natin itong, kumbaga, ginagawa. Ginagawa natin yung salita niya. Ha? Wag lang natin pakinggan, then pagkatapos kakalimutan. Ba? So, and now, let's try kung may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. No? So, yung topic natin is the usefulness of the scripture. Then, yung text natin is 2 Timothy 3:16. Then, why we need the scripture? Because it is reliable and Useful for our life. Okay, so nandito. Na-memorize nyo na? Why we need the Bible? The scripture is useful for... Okay, the scripture is useful for teaching God's truth, useful for confronting our sins, then scripture is useful for correction, and scripture is useful for training in righteousness. And then the result is maturity and service. Okay, so, sino makasagot dyan? May premyo. Nandyan lang naman. Tatakpan ko pa. Okay. Why we need God's Word? We need God's Word because it is totally Reliable. and Useful for our all life. life. How scripture is useful? How scripture is useful? Scripture is useful for God, for teaching God's truth, for confronting our sins, Useful for for correction and training in righteousness. And what would be the result of the scriptures? Maturity and service. Wow! Clap naman dyan. And then now, bago tayo mag-end, wala ko tayong ballpen. Exam. First one. Go. Okay, so, yung binigay ko dyan sa inyo ng mga papel, lagyan nyo ng pangalan. And then, yung gagawin nyo is, write your reflection or kung ano yung natutunan nyo sa discussion natin. Yan lang. And then, after 10 minutes, i-gather ko sa inyo. Alin? Okay, so nandito na yung mga papel nyo. Next, yung assignment nyo is to memorize the text. Ano yung text natin? 2 Timothy 3:16 to 17. So, yan yung assignment nyo. Memorize the text. Memorize the 2 Timothy 3:16. Sa akin na yun ang nasulat ko. Okay, so tatapusin niyo yan mamaya. So, everybody stand up. Okay naman. Let us pray. Lord, again, we thank you, O God, for this opportunity, Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon, na sana'y kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Lord, hoping na magamit namin ito at manatili ito sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon, Lord God. Yung salita mo ay siyang maraming paggagamitan, Panginoon, Lord God, which is kapakipakinabang, Lord God, sa bawat buhay namin, Panginoon. Hoping, Lord, na hindi lang kami, Panginoon, Lord God, maglalaro ng mga online games or magiging busy sa mga Facebook, sa mga apps, Panginoon, Lord God, or magiging busy sa mga technology, Lord God, kundi Lord God, mabigyan namin pansin ang iyong salita, Panginoon, na siyang makapagbibigay sa amin ng bagong buhay at makapagtuturo sa amin ng mga bagay na hindi pa namin natutunan. Lord, we thank you,